doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus, na anak ng Diyos, ang ating pinakapunong pari. Para nito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat katulad natin pinuksa siya sa lahat ng paraanan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong magtutuli lumapit sa trono ng mahabag ng Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating Panginoon. Sabi ng sulat ng Hebrew, huwag tayo mahiya na lumapit sa trono ng Diyos para sa habag niya sa ating mga buhay. So, sa oras na ito, patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Napanggawa tayo sa Kanya. Tuloy natin itaas ang ating Diyos at siya'y nakila. Sa ating paglapit, natin nauhaw kami sa presensya sa oras na ito. Nais pagpulihan sa batin. Nais namin sambahin sa amin ito. Thank you.
May bago ba? Tayo lang po sila. May bago ba? Pwede pong sabihin nila yung pangalan nila? Yung pangalan po? Jandoy Chabelo po? Ayan, so, and welcome po. Sana hindi lang natin unahan yung pagpunta, hindi huli. Ayan, sana makasama namin kayo sa pagsamba sa ating buhay ng Diyos sa oras na ito. So, sa oras na yan, kung wala na kung yung bago, yan, lumako tayo sa pagbibigay ng kapulihan sa Diyos. Sa oras na ito, sino pong nais na dalawang tao lang muna. Sino nais na magbigay ng kanyang patotoo. Kasi salamat sa ating Diyos. Sa mga nangyari sa kanyang buhay. Nakaraan man, nakaraan linggo lang. Sino gustong hayag na napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay. Si Pastor. Okay, sa mapagpalang umaga po muli, mga kapatid, ako po'y nagagalak na muli. Sorry po, wala sana ako ngayon, pero hindi panatan talaga yung loob ko, hindi ako panatan, ako po'y pawisan ako ng Bicol, kasi na may mga ayusin. Pero sabi ko, Lord, kaluban mo ba? Kung maaari, Lord, sabi ko sa kanya, magkaroon ng solusyon yung problema namin. Pero ikaw pumilos, Panginoon, sabi ko sa kanya, pinagkatiwala ko sa kanya lahat ng bagay. Subalit, sabi ko nga, ang Diyos ay mabuti at totoo at sinagot niya ang ating mga panalangin. At inaalala ko rin po po. So, umalis yung ating gitaristang isa, wala pong gitarista. Kaya po, mas minabuti ng Lord na ako'y manatili dito, po. At sabi ko nga, hindi papayag ang Panginoon na madili yung gawain niya, mabiguhan, sapagkat sabi nga ito napakalaga. At ako po'y nagagalak, sabi ko nga, kapag may inalis ang Lord, may plano siya, po. Sa kabutihan ng Diyos, yung anak ko, napilit ko talaga na dito siya magpagamit sa Panginoon. Ang tuloy sa Laguna sana kasi naghihintay sa kanyang trabaho. Pero sabi ko dito na lang, sabi ko, Lord, bahala ka na po. Ang nais ko po ay makasama ko yung anak ko sa ministry dahil siya ginagamit sa isang malaking gawain sa Bicol. At nag-decide ako na subukan sa company namin nung lumababa ko nila niya at nakabutihan ko ng Panginoon. Walang imposible. Ginamit ko yung aking amo, pumayag siya na yung anak ko ay mapunta sa amin. Kahit ano yung cover lang, okay na yun. So, sabi niya sa akin, ano ba ang course nung sabi ko, saan po yun, computer technician. Eh, kailangan diyan natin dito yan. Dito bata pa, dito lang muna dahil sa site. So, ako po'y nagagalak dahil hindi pinabayaan ng Panginoon na sabi nga hindi siya gamitin. Kasi po, medyo bata pa, madaling, minsan kapataan kasi, madaling madala. Kaya po ayaw ko sa mga palaya. Sabi ko, dito ka na lang magpagamit sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po ay, yun po yung partner ni Daniel. Kaya sabi ni Daniel, paano yan, Ninong? Ay wala naman akong partner. Nandiyan naman si Jan, yan, napakarami yun yan. O sabi ko dito yung gagamitin. Ako nagagalak po at nakumbisip yung bata na dito magpagamit at dito rin sa mga kasuntrabaho kasama ko rin sa company. Salamat po sa Panginoon sa protection niya ay nandun. Pagkasunod na linggo, dito na siya. Makakarating rin dito. Purihin po ang Panginoon at sa kanyang kabutihan at patuloy lang po tayong magpagamit. Salamat po sa Panginoon yun lang. Meron pa po ba? Lahat tayo pag ganito nakapulang tayo. Parang nagkatasan ba tayo ang pangalan? Meron pa po ba? Wala na. Ako na lang po siguro kasi nakakamit ko sobrang nakasal sa buhay namin. So, yung ano ko lang lagi, parang dasalawan, parang nanay. Parang baliktad na, di ba? Usually yung trabaho yung nakakasal sa buhay ng tao. Tapos bahay mo yung ano mo, yung karamihan mo. Baliktad sa akin, sa trabaho ko masaya kasi doon natutulog ako. Tapos doon, parang alam kasi ng mga tao na ganito yung talaga namin. Parang hindi nila ako nabigyan ng burden na. Pero
sila, parang mabubuti ko talaga silang katrabaho, mabubuti kating ko sila, parang alam nila na, pag kilog na sige, may walang tulog yan. Tapos pag gising ko, ilan yung trabaho mo? Kota namin 23, hindi ko 10. O ito gawin, ito gawin mo na, bilang kitang 4. Parang hindi ko kapasalamat ko sa Diyos kasi yung trabaho ko yung sa loob, na parang sabi ko, Lord, sana kung magtatrabaho ulit ako, hindi ko siya kinakatakot ang pasukan. Kapag ganun tayo, pag-ising natin, pasok na naman yun, Lord. Ang problema ko sa trabaho ko, ayoko pumapasok kasi nakakabag. Pumapasok literal, papasok ka kasi yung layo. Sinarami nila hanggang dito. Pero pag nandun na, parang saya na tapos parang, kumusta naman? Parang nakakatuwa na may mga ganon. May ganong, ganong tao na tumulong sa'yo. Bukod sa ating mga Kristyano. Ayan, wala naman akong problema. Kasi parang sabi ko, okay na ako sa ganon. Wala akong problema sa trabaho kasi kung ibang tao yung problema ko. Mas gusto sa inyo. Kapasalamat din po na yung ano lang yung Panginoon, kung maging kabagman niya, laging meron lang yung Lord. Wala na ako eh. Sabi ko, nag-isip ako, Barbie, wala din yung gagawin ko. Anong pwede kong ibigay sa'yo? Siyak ako, wala naman ako, wala naman akong wala. Wala naman akong ibibigay sa'yo na hindi galing sa'yo. Kung makipag-bila ko sa'yo. So parang yung buhay lately, bumutama ako sa burol ng tatay ng kalindan ko kagabi. Kami pa magkakalindan mga usapan na doon. Ganda na natin, magpo-40s na tayo, gano'n na. So, ang bilis-bilis ng buhay. So, parang doon mo makikita na yung buhay, hindi siya, kasi ganun yung ginagawa ko ng kabataan kayo, parang lahat ng bawal, nire-restrict ko, hindi naman sa dahil bawal na bawal. Magkakilig-KJ yung sarili ko. So, nung nakita ko yun, mga kaibigan ko na isa nila, yung mga panahon nila na parang lahat nagawa nila ng malinis, legal, gano'n. Hindi ko sana pala enjoy ko din. Hindi din ako makaka-enjoy. Doon, yung kabataan ko naman, kasi ako dito sa sintahan, diba? Pero iba din kasi yung maranasan mo yung mga ginagawa ng normal na tao. Tapos, ganun naman yung mga problema namin sa mga edad namin, yung mga sakit na rin yung mga magulang namin. Diba, nawawala na din. So, parang, yun yung comfort na yung mga kaibigan ko na alam din yung pinagdadaanan mo. Na, paiyakan na pero napapatawa lang, gano'n. So, dahil lang yung buhay. So, yun yung mga kakaibang stages na ng buhay. Yung mga batang ko lang mo, matagal ko pa siyang naranasan. Pero kami na parang, may maintenance lang. Nung grabe ka naman, 37 pa lang ako, may gagano lang sila kalabi. So, yun yung magpapasalamat natin na kahit, diba, sabi natin masama tayo, magpakabuti, mabuti tayo, magpakasama. Yung Panginoon, hindi siya nagbabago, patuloy pa rin yan, habang nasa atin. Patuloy pa rin kahit umalis tayo sa Kanya, wala kang choice eh. Hindi ko na ito kala ko kaya ko na maayos na yung sarap ko, pwede na ako gawin ko lang muli kung gusto ko. Baka may iba naman yung tao. Hindi. Parang, babalik ka sa Kanya. Hindi sa wala kang choice. Wala kang choice sa ibang option sa mundo. Kasi siya lang talaga yung, siya lang yung kailangan mo. Siya lang yung sasagot sa lahat ng pangangailangan. So, yung point doon is, hindi natin yung buhay natin, hindi natin sa malinis na paraan na lugod sa Panginoon. Huwag tayong mag-aawag natin yung restrict, kung kaya naman. Diba? Yung pera, syempre sobrang kailangan ng pera. Pero, pag nandiyan na kasi lahat ng mga problema, kahit kapalan mo ka ng sobrang daming pera, hindi pa rin yung makasakat sa atin. So, yung biyaya ng Diyos pa rin, yung habang ng Diyos pa rin sa atin. Parang lang, magkasa sa opisina, ang pinapakinggan ko, hindi ka, sa parang sabi doon, kung may pinagdadaanan ka, hindi ka nagiging ng Diyos eh. Hindi naman kailangan ka isipin ng Diyos agad sa pinagdadaanan mo. Pero ang assurance mo, kasama mo siya magbibira, kasama mo siya
nagkagana ako, tapos saglit ako nagkasama ganun. Tapos, ayun, sabi ko, kung wala ako, hindi yung Panginoon ang meron ako. Which is, ayos na, wala akong, hindi naman yung kaya kapatan na kahit ko kaibigan ko yung profession ko. Amen. So, kung wala na po, sa susunod na lang natin, sabihin yung mga pasasalamat natin sa Diyos. Maraming po tayo at pasalamat natin yung mga kapatid. Ang mga patuloy kami lumalapit sa iyo, Diyos, at yung papasalamat Panginoon sa blessings mo sa aming buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa aming call. Alam namin yung buhay na mayroon, wala. So, kung ano man po, Panginoon, yung pinakaharapan ng bawat isa sa amin, patuloy ka pa rin mag-provide sa aming Panginoon. So, ito palain mo ang bawat isa, Diyos, hanggang ang pinansyal, ang mga sakit ka lang Panginoon, patuloy mo ka pa rin. Patuloy, Panginoon, alam namin na wala kang mahirap sa iyo. Panginoon, ikaw ang makakagawa ng mga bagay na hindi kaya gawin ng mga tao. Panginoon, sa aming mga buhay, patuloy na na-acknowledge namin na ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Ikaw ang dahilan ng aming mga buhay. At sabang mo kami, Panginoon, nabubuhay sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon. Ang hindi na namin, Panginoon, dahil sa iyo. Patuloy na mga bagay ito, patuloy na kapasalamat namin, Panginoon. Ang mga kapuri, patuloy na binabalik sa iyo. Dahil walang ibang karapat-dapat na tumulong ito. Naging aming mga patotoo, Panginoon, hindi man namin. Alam namin na may mga pagbabago, may mga ginagawa ka sa aming buhay, na hindi man drastic, Panginoon, alam namin na nagbabago sa aming mga buhay. Kaya napakasalamat kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, iyong pagsama sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, patuloy namin pinataas sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa lahat ng sabi namin. So, sa oras nito, may isang oras po tayo. So, focus lang tayo sa salita ng Diyos. Take notes tayo, basta tayo. Natawagan ko na po, napapahayag ng salita ng Diyos. Kasi, Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Maganda po yung ating topic ngayon, pasimula na may mabuting pagpapatuloy at mabuting kawasan. Ito po sa 1 John 1:3. Pinahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Unity po, kailangan niya. Sinulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan o kaya ang ating kaligtasan. Kung lahat tayo po at muli manalangin, talaga muli po kami nagpapasalamat. Nagpapahugas ang magitan ng iyong dugo sa anumang kamalian, kalikuan, bagay na hindi naging kalubugin sa iyo. Kung ako ang kumilos sa bawat isa, buksan mo ang isip. Nananampalataya at pagnanais na maging kalubugin sa iyo. Upang sa mahuling araw na natitira, hindi lang po kami ang maliligtas, kundi lahat nagmamahal sa iyo. Dahil hindi lang maliligtas, kundi pagpapalain. Ito namin ayaw ibalik sa iyo, bilang mataas na pasalamat, kapalitan. Lahat po ng anak ng Diyos, nagsabi na, Amen. Hindi po natin palapalan ng Panginoon. Ito po yung kailangan ngayon. At nawala dun sa Christian churches. Ang tawag po dyan, unity. So, pag sinabi po natin unity, meron diyang victory. Andyan po yung tagumpay. Yun ho, ang hindi nakuha ng mga Kristyano, nagsarili. Kinag-usapan yung pagkakaiba, hindi pagkakaisa. Ngayon, ito po ang true unity. Kailangan ho, bawat isa sa atin makikipag-isa.
Ayun po, doon sa nagkaisa na. Ang nagkaisa na ho, yung ama at ang iyong anak. Ito tayo kapag-isa. Amen. Bakit ko kailangan? Kasi kailangan gumawa na ang Diyos. Kasi kung tayo po ang aasahan, nagagawa, anak ko, matagal siguro yung 3 taon, titigil na tayo. So, ano ang susi ng mabuting kasimula? At mabuting kawawasan? Ito po yung Romans 8:28. Yan din po nagsimula ang Diyos eh. God so loved the world. Diba? Alam natin yun eh. Hindi siya nagsimula sa faith, tayo nagsimula sa faith eh. Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos gumagawa. Yun ang mahalaga. Kaya lang, meron siyang kasama. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ito po yung hinahanap ngayon. Hindi lang magagawa, ang hinahanap niya, nagmamahal sa Kanya. Dito po ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag. Hindi na po yung nagbago. Mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, master plan. Ito tayo nagkamali eh. Nabuhay tayo sa akala, hindi sa panukala. Ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ano ba? Ano mo gusto nyo? Ikaniligtas o ikabubuti? Sabi mo na ito na ho, wala na ho kayong mahanaping mas maganda pang benepisyo pag naintindihan natin yung pag-ibig. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakita ng Ama, ni narinig ng tenga, hindi pa rin sumagi sa isip ng tao. Ano po? Ang inihahanda ng Diyos. Kanino? Sa mga umiibig sa Kanya. Kami ho, ang offer namin kalitasan na wala na. Ito hindi pa sumaki sa isip mo o naramdaman mo, inihahanda ng Diyos sa mga umiibig. Naano ko to, ano talagang pinaglaban natin, maligtas yung mga tao eh. Ngayon o, mayroong mas maganda. Makasama ang Diyos dahil umiibig sa Diyos. Isa pa kong kanata, Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Na sa gayon, tinatawad ang ating kasalanan. Sa atin yan ho, yan lang yung offer eh. Tinatawad yung kasalanan. Wala na. Kailan magpapabalik ka na, kumba ka na, etc. Ngayon, meron mong ginawa. Ngayon, kadakilan ang pag-ibig na pinadaman niya sa akin. No? Kaso, pag puro pag-ibig, hindi mo maintindihan. Sana ho, kung napipil lagi natin, hindi mo na napipil. Nilagay niya yung dalawa na kailangan bukod sa pag-ibig. Sabi, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Bakit daw po? Bukod sa pag-ibig, may wisdom and knowledge. Upang lubos natin makulawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan ni Kristo. Pag dito tayo nagsimula, mawala tayo sa self-focus. Self-focus na kasi dinala namin eh. Mahiligtas ka. Nga, tinataas na ng Panginoon ngayon. Mahal ka ng Diyos. Kaya kailangan makasama. Kailangan kasi kung maglilingkod ka, may calling ka, Bible school ka, etc. Dito, hahanapin lang natin kung qualified na tayo makagagawa ng Diyos kasama natin. Makasama ka. Tingnan natin yung paano ka lang ito. Ito yung main point. Na pag ito ho, naintindihan ng mga Kristiyano, wala nang division. May oneness, may two-ness,
Kung may trainees, alam ko, nakakainis. So ito po, verse 10. So yung panukala. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito, pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Yun ang master plan. Pag yun ang nakita natin at doon tayo sumakay, yun ang ating goal, mas mabilis darating ang Panginoon. Eh, ang goal mo naman siya, lumakay magagalit sa akin. Saan ba tayo dyan? Dumami tayo. Hindi ko yun ang goal. Pag-iisahin kay Kristo. Yung nasa langit na, ay nasa lupa pa tayo. So, paano mangyayari? Kung meron tayong John 3:3, meron tayong Ephesians 3:3. Sabi, ang hiwagang ito ay hindi pinaalam sa mga tao noong nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol, mga propeta. Tatlong level. May ministry, may mission, tayo ngayon nasa mystery. Kaya patinaw natin yung mga yan. Nandiyan pa ba kayo? Marami pong mga Kristyano ang nabubuhay sa akala. Hindi sigurado, hindi nagkakamali. Dahil sa kawalaan ng pakikipag-isa at unawa sa lihim na panukala ng Diyos. Sabi ko ng verse 4, at sa ating ang pakikipag-isang ito, anong nangyari kung nagpag-isa tayo? Mas mataas ko sa pastor, sa apostol. Sabi, sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo. Bago pa nilikha ang sanglibutan. Ay, gano'n ang Diyos eh. Hindi siya maliit sumanaw eh. Nilalagay ka agad sa pinakamataas. Hinirang ka na para gawin yung kanyang master plan. Ano mo yun? Upang maging banal, walang kapintasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ko yung pamili ko ng banalan. Pero hindi no. Maganda rin mo yun. Pero hindi ko yung mataas. Ang tunay na mataas, ayan. Tinawag ka at hinirang ka na bago pa nagawa ang mundo. Yun ang ating predestined purpose eh. Kaya lang ano po, doon lang tayo sa pinamababa. Ikapugin sa baba. At marami ang akala, porque tinanggap nila ang Panginoon, pagdating ng Panginoon, masali na sila. Hindi ho, ang talagang kasali, yung mga hinirang. Sabi, darating yung matinding kapigatian. Ngunit dahil sa mga hinirang, paiikliin yung kapighatian. Babalik na siya. Kaya sa mga kabalik, hindi dahil marami na tayo. Hindi marami nang hinirang. Madadala nila ang mga tao, mga Kristyano, kung sino-sino. Kanino? Doon, sa bayan ng Diyos, ang inilipon na yun. Dito tayo magsisimula. Sa verse 5. Tayo'y kanyang tinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Saan ba tayo nagsimula? Hindi ba sa pagtanggap? Yesu nga namin kanina eh. Ang pagtanggap ba ang totoong kaligtasan? Eh ayon po sa John 12, ang lahat ng sa kanya tumanggap. Binigyan ng kapangyarihan, karapatan maging anak ng Diyos. Tama ho yung pagtanggap. Kaya mali yung epekto. Ligtas. Pagtanggap po, gagawin kang anak ng Diyos. Doon po nagsisimula ang lahat. Di ba? Merong anak. Di ba kaya merong maging
pamilya kayo, nagkaroon ng anak eh. Sa simula, pinano na. Ngayon, tingnan natin, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin. Nakulo yung nakakalinga yun. Iyon ang kahangahangang pagkalinga, kaya may purihan kasi. Hindi natin magkakanasan yun kasi second step pa lang eh. Hindi sa first step, ito yung first step. Tingnan ko niyo yung inalis nila kasama ko, yung page 1, ito page 2. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hello. Ngayong kadakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin. Di rin masalitang yan, kalinga, pag-ibig. Wala yan eh. Ang natira lang sa atin, pagtanggap. Hindi rin tayo na kunti naman, mabihaya ng salita na sa atin, pagtanggap tayo. Ngayon, pag tinuruan ng ikapu, ayun na. Yan magbibigay na eh. Puro pagtanggap na. Ito, marami tayong tatanggapin. Pag naintindihan natin yung panpala. Kaya wala naman ng mga tao, nabibigay, di ba kasi sila tinatanggapin? Wala, tinanggap natin kaligtasan. Di pa sigurado. Tinubos tayo ni Kristo at pamagitan ng kanyang kamatayan. Sa gayo, pinatawad na nating kasalanan. Ngayong kalakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin. Di nagdagan pa ho. Kasi pag pag-ibig lang, hindi mo maintindihan. Maaaring mapipil mo eh. Eh, paano? Hindi mo mapil. Wala na. Eh, pag dinagdagan, binigyan niya tayo ng karunungan at kapatiran. Bakit po? Kailangan may pagmamali. Pero kailangan, alam mo, meron kang karunungan kapatiran. Ito dahil upang lubos natin maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng tamang panahon, paano ba lang ito'y pag-isahin kay Kristo? Ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Tawag niya rapture. Ang iisahin, yung nasa lupa, dadalhin sa langit. Eh, hindi natin alam yung panukala. Ang alam natin, akala. Tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Sabi mo, hindi ka naman nagkasala. Tinanggap mo ang Panginoon, umalis na yung mga diablo. Hindi naman eh. Wala kang umalisin, lagam ka eh. May AI na eh. Maumang na yung Antikristo. Nandiyan yung mga gera. Nandiyan yung mga bagyo. Wala tayo na. Kaya siguro, nais ng Panginoon, magkaroon na siya ng kasama. Sino po yung kasama niya? Yung umihilig sa kanya. Sino yun? Tinawag ayon sa kanyang panukala. Ano yung panukala? Pag-isahin kay Kristo, hindi mo sa church, hindi sa grupo. Lahat na nasa langit, nasa lupa. Kaya kapag hindi ko tayo na-open sa spirituality, aking pananaw ngayon, hindi na po personalan ang kaligtasan. Ang kaligtasan mo ngayon global na, universal na. Kukunin ang lahat, lalong-lalo na yung nagmamahal sa kanya. Naintindihan yung panukala. Kaya hindi ko tayo lumipat, dito sa amin, dalawa lang. Alpha and Omega. Yung Alpha, pasimula. Yung Omega, pangwakas. At nga, nandun nga ho tayo sa pangwakas. Omega. Hindi ho ministry doon. Hindi ho mission doon. Hindi ho ay mystery. Kaya kailangan maintindihan niyo yan.
Hindi lang yan, ulang kay galit ha, hindi lang yan 360 pala natin. Merong, basahin ko ha, ito yung tinatawag na mabuting balita sa huling panahon. Basahin ko sa inyo dahil hindi ko ito alam eh. Nakita ko lang nung panahon na bigla na lang dumarating sa akin yan eh. Hindi ho, Revelation 3:19. Kailangan ngayon. Ang kailangan mo may babalik tayo. Acts 3:19. Sabi mo ng gawa 3:19, Acts 3:19. Kaya magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. At bigyan kayo ng konting panahon ng pamamahinga. Bakit po konti lang? Kasi pag matagal yung pamamahinga, nakakatulog na. At susubuin niya si Jesus. Sino yun? Ito yung Panginoon. Ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Si Jesus po personal Lord niya sa Diyos sa Alpha. Ngayon, dadaling na siya para kunin na, hindi na pwede personalan. Kailangan kasama na tayo sa bayan. Yun ho yung Messiah eh. Savior of God's people. Siguro naintindihan niyo yung pinatawag ng development, upgrading. Sigura ka doon sa elementary, pupunta kayo sa high school, college ka na. Doon lang ang graduation sa college. Ang mga Kristiyano, kumabagal sa akin, hanggang doon lang. Sa elementary, hanggang kay Kristo. Hindi na ako masenso. Ay, ganyan na nag-relieve. Papako ka na lang yun. Pag merong bago, umali yan. Hindi ganyan ang aral namin. Dahil Diyos ko hindi lang matalino, marunong talaga eh. From glory to glory, kinakantangaan natin yan eh. Kasi yan ako tayo, personalan lang. Sana ako wala ng mga ganyan. Yung nangyayari na yun. Gusto pinangkiran ng Israel. Galit hirap dito. Pilipinas, nagbaha na. Maraming pagdarating. Bakit personalan pa rin yung mga araw? Number ho, panglahatan na. Kaya ho doon, ang isusubok, Mesiyas. Si Kristo rin yun. Sabi nga ho ng Matthew 1:21, sila ang isang lalaki, pangalan ng Jesus, upang iligtas ang kanyang bayan, hindi lang kasalanan. At pero talaga pagliligtas, dinaya lang mo tayo ng apostasy. Sa napakahabang panahon. Nakita nila piniti ng mga tao eh. Masyadong self-focus, pansarili lang yung naintindihan. Time no eh. Harvest time na. Ikukunin lang ba yung masisipag? Nagpakunin lahat. Sa bayan po ng Diyos, may bata, may matanda, may babae, may lalaki. Ewan ko lang kung may bakla ha. Sa bayan ng Diyos, mas marami. Pero sa JIL, marami din. Diyan, marami din eh. Pero ako konti lang po yung sinumpara sa bayan ng Diyos. Kaya yung hahanapin po natin. Kasama tayo doon sa pinakamaraming gagamitin ko kunin. Ang tawag po dyan, bayan ng Diyos. Ngayon, tignan po natin, ano pong ebanghelyo ang dapat ipang-aral? Pinagit ko na ho, Acts 3:19. Upang magkaroon ng kaganapan at katunayan ang ating pagmamahal sa Diyos. Upang siguradong dumating na ang Panginoon. Ulitin po natin kasi
kahit ako hindi ko ito masyadong naintindihan, ngayon na lang. Kaya maintindihan po natin yung tinatawag na panukala ng Diyos. Hindi po natin, kahit sa verse 10 lang, sabi diyan, pagdating ng takdang panahon, panukalang ito, pagkisahin kay Kristo, lahat ng nasa langit at nasa lupa. Tandaan mo natin yan. Pag naiintindihan yan, isa kayo sa nagmamahal. Ang mga tinawag sa kanyang panukala. Sa atin, limitado lang yung ating sa pagdalabi. Ito nilinaw. Sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa nasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino yung mga nagmamahal? Hindi ko sinabi kung Kristyano. Nagmamahal yung tinawag ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Ngayon ito yung pagdadalahan. Saan dadalhin? Ha? Dapat dito galing eh. Halahati lang mo tayo dito eh. Hindi ko yan, nalasyon na yata eh. Baka say natin dito mga Lord galing. Bakunting pa kami. Pero malinaw po kung saan dadalhin yung mga minamahal ng Diyos. Yung dahilan bakit gumagawa ang Diyos. Kasi may kasama siyang nakakaunawa ng panukala. Tingnan po natin sa verse 11. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos. Hindi ko Kristyano. Lahat tayo Kristyano eh. Kaya na-open ko yung maraming Kristyano eh. Na-obsolete na yung Kristyano. Bakit po? Kasi absolute na. Panglahatan na ngayon ang harvest. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala kalooban. Dapat matagal ang luwan ng Diyos eh. Kasi hindi ito nakita eh. Nakita ng mga Kristyano, hindi ba lang? At pag hindi pareho ng kanilang aral, ito hindi na binabati. Ulitan natin. Nangyari ito na kami hirangin niya yung Panginoon. Dahil mo ayaw may pagkahirang, may pagkatawa, dito tayo tinatawag. Makasama ng Diyos. Nagmamahal sa Diyos. Verse 12. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ito ako nalulungkot eh. Tulad sa atin. Normal sa atin ito eh. Wala pang 100, wala pang renta, wala pang nga eh. Ano ang kadakilaan ni Lord? Ano kadakilaan? Wala pang 100 ang kinuha. Puro mga pastor lang. Ilan ba yung pastor sa ibaan? Hindi talaga masisigasig lang. Ang gusto ko ng Diyos, iligtas na maging kanyang bayan. Bata ka man, matanda ka man, babae ka pa. Hindi ka naman talaga, puspos. Pero kasama ka din. Sana kung intindihan niyo ako ha. Ito ba ho yung Ebanghelyo, malinaw na malinaw, na dapat kong balikan. Anong balikan? Ibig sabihin, nakaligtaan na ito eh, napag-iwanan na. Ito yung, kung tawagin ko, original gospel, napag-iwanan. Kasi ang nangaral nito, yung mga totoong apostol. Kaya, kayo may naging bayan ng Diyos. Nang marinig o nang manalig, kayo'y manalig sa Kanya.
Matapos yung marinig ang salita ng katotohanan. Ano po yung salita ng katotohanan? Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Pareho na pala gusto kaligtasan, din naman tayo Kaya lang ito, hindi personal na kaligtasan. Yung personal na kaligtasan, patao yun Gusto nila yun kasi kurang iniisip mo, ikaw ang iniisip ng Diyos, tayo. Walang may iwan sa atin. Kaya ito yung pinangaral. Kaya lang, hindi mo nagustuhan, mga tao ang gusto dumami sila. Ang gusto lumaki yung kanyang organisasyon. Kaya hindi na pinangaral ito. Kaya, pinagkaloob ito. Ang mabuting balita nagdudulot ng kaligtasan. Kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang pinakamataas pong kunin ng isang tao, Kristyano, anak ng Diyos, pagkahirang. Mangyayari mo yan kahit hindi ka graduate ng Bible School. Kahit ordinary mo, ay bago ka pa Basta makikita mo lang, marami siyang hinirang Kailang niligaw. Pinalitan mo kaligtasan. Hindi yun talagang original kuli, yung mga hinirang tayo Totoo darating na yung tinatawag na dakilang kapigyasikan. Pero pag mayroong mga hinirang, naunawaan yung panukala ng Diyos, wala naman silang gagawin, nanalangin lang. Ano mong gagawin? Kundi yung kaya mo lang gawin. Hindi makukuloy yung mga hindi maganda. Kung matuloy man, aalisin na tayo. Kaso masyadong hindi natin naiintindihan. Kaya nga may nangilang pag-ibig ang Diyos, binigyan pa ng unawa, karunungan. Para maintindihan natin, hindi mo pwedeng nandito na sa puso, wala dito. Ganoon yung worship. Bakit ba tayo nag-worship? I-offer mo ang iyong katawan. Yun ang sinasabi. Offer your body sa living sacrifice. Pagkatapos, renewing of the mind. Babaguhin ng kaisipan para matanggap spiritual na pagpapala. Yung talagang dapat natin maintindihan. Ito yung dapat natin maintindihan sa huling panahon. Gumagawa ko ang kasi. Kaya lang, iba yung kasama niya. Hindi nakakaintindi. Naintindihan pang sarili lang. Kaya gusto ko lang ito pang lahatan na. Hindi pa ba kayo? Sino sa inyo gusto masama? Marakture. Si sister lang. Hindi dapat tayo lahat. Amen. Kaya sa akin obsolete na. Personal routine sa iyo. Hindi mo dapat ganon. Dapat bayan ang Diyos. Pupuli na. Ang kaisabay. Hindi talaga ho pag ang way natin ganito, kailangan mag-mature ka. Kung ano, mag-mature. Once a week ka lang nasa Panginoon. At pipilitan pa. Hindi naman napipilitan. Talagang gusto mo ngayon, kaya lang may overtime. May trabaho. Ano ba? Paano tayo makukuha kung sa paraan ko ng alpa? Kabaitan, kabanalan. Hindi ko ganon. Wala akong naliligtas masyado. Baka wala pang 10% na makukuha pag ganon ng paraan. Kaya kung inaalis na yun, hindi na pwede yun. Dito na sa original plan. Sinilang si Kristo, Mesaya, tagapagligtas ng bayan ng Diyos. Sa ating pong maintindihan, mga kapatid, kaya pa po natin tiisin yung mga nangyayari sa ngayon. Kung hindi na, ay lumipat na tayo sa Omega.
Ang pananaw natin, pangkalahatan na. Mag-pray tayo, sama na natin yung mga nasa Iraq, nasa Amerika, saan-saan. Practice lang ho yun. Para yung espiritu natin, lumagpas na ng ministry o kaya ng mission. Nandun na tayo na ministry. At yan ho yung hinahanap ng mission. Gusto niyang makasama. Ang Diyos po, hindi lang tumitigil. Ayon sa Philippians 1:6, pinili ako sa inyo ang mabuting pinasimulan ng Diyos sa inyo ay Kanyang ipagpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi ko pwedeng yung Diyos ang gagawa. Nagahanap siya ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino rin nagmamahal sa Kanya? Hindi lang mo tumanggap sa Panginoon. Nakalawaan yung panukala ng Diyos. Ulitin natin, ano yung panukala? Pagdating ng takdang panahon, panukalang ito, pag-isahin kay Kristo. Hindi mo pag-isahin simbahan, pag-isahin kay Kristo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Finally, kasama ko tayo sa rapture. Bakit ho? Kasi gagawin pala ang taan ng Diyos. Wala akong i-rapture, dahil ma-rapture lang. Gagawin pala ang 22:12. Munahin mo natin yung 10. Sabi niya sa akin, huwag mong ilihim mga hulang nasa aklat na ito sapagkat malapit na itong naganap. Ang masama magpapatuloy sa pagpapakasama, ang marumi sa kanyang pagpapakarumi, ngunit ang mabuti ay magpapatuloy sa kanyang pagpapakabuti. At ang banal, sa pagpapabanal. Ang kabanalan ng Diyos, alam mo yung plano niya, kung paano kala niya. Ito na po siya. Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako. Dala ko ang magatimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha, ang una, ang Omega, ang una at ang huli, simula ng wakas. Ang pinakalulungkot ko lang po, yung mga tao na tumanggap sa Panginoon, wala na ginawa. Kasi ito sila nilagay sa pag-unawa. Hindi ka kukunin kasi kaya ka kukunin, gano'n pala andun. Saan mo kayo nakakita? Ginatin pala, ano na ginawa? Sinaligtas na eh. Hindi lang mo pinagdiin ng laki sa atin, tanggap mo si Tino para maligtas. Hindi ko diniin yung sinasabi ng Panginoon, the harvest is plenty, but the laborers are few. Ako, marami akong aral na ganyan. Para hindi tayo mahirapan, gagamitin niyo lang to. Palatala ko lang yung mga lesson ko, itatransfer nyo na sa mga kaibigan niyo. Makukuhat siya. Sino kaya ito? Meron na tayong ginawa. Mabilis na ang technology. Kahit di ka may identify, hindi pa na mahalaga. Basta ikaw, nakalawa. Iisinala mo, kaibigan mo. Hindi mo lang siya pray, binigyan mo siya ng mensahe. Tulad ng mensahe nito. Nilalagay mo natin na sa ating ngayon. Ang dadalawin mo lang. Intindihan natin na nangangailangan mo ang Diyos na nagmamakasan mo. Kanili, ulitin natin, pagdating ang takdang panahon, paano alam ito? Pag-isahin kay Kristo, lahat ng nasa langit, nasa lupa. Ayaw ba tayo tumayo mo? Dito tayong umawit, bago tayo manalangin. Sa ating pong pagtitipong ganito. Nang may pagkakataon, mari ako makapag-share sa inyo.
Sa huling panahon, delikado po ang huling panahon. Ang masama ay lalong magpapakasama. Ang mabubuti, lalong magpapakabuti. Ngunit ang mga panalo, ang umiibig sa Diyos, mamahal sa Diyos, lalo kung nagmamahal sa Diyos, pamamagitan ng Ebanghelyo. Dalawang Ebanghelyo, Ebanghelyo ng bayan ng Diyos, saka yung Ebanghelyo, sabi ko, kaya't magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos upang bawiin niya ang inyong mga kasalanan. Bibigyan niya kayo ng konting panahon ng pamamahinga at susubuhin niya si Jesus, ang Mesiyas na hiniram niya para sa Hindi mo Jesus Christ o kaya Jesus lang. Kailan mo Jesus the Messiah. Banaho ang panahon ngayon. Kaya ang mensahe natin, napapanahon na. Nataas na mo natin tagapagligtas. Mesiyas siya. Doon sa bansang Israel, hindi kilala yung personal Lord and Savior. Kilala doon, Messiah. Sa Old Testament, Messiah, binihintay nila. Dito sa atin, binaliwala yung Messiah. At pagka personally saved na ako, ayun mo, delikado. Global na ho ang salvation na lahat kukunin na. Pag nanatilit tayo sa personalan, may iwan tayo. Mag-alit na ho pa sa atin. Hindi ho gano'n na talaga yung salvation. Hindi pwede yung isa.
narinig ko, Panginoon, nagdulugod, nagtulong, Panginoon, sa aming ministeryo sa lugar na ito. Parahin mong bawat isang Diyos sa lahat ng aming tinatangkitin sa aming trabaho, Panginoon, sa aming pag-aaral. Patuloy na ito ang magpala sa amin, ito mag-provide, Panginoon, ang mga pangangailangan namin. Namin Diyos na kay kaya hindi mo kami iwan, kapabayaan, Panginoon, lahat ng provision, Panginoon, ay patuloy na sa inyo lamang namin hindi Diyos. Ito, Panginoon, na patuloy na sumama sa bawat isa. Hindi ko, Panginoon, patuloy na umabay sa amin mga Maraming salamat po sa aming Panginoon sa mga sa akin. Amen. So, bago po tayo magtapos, yan pa rin po yung announcement. Sana maaga tayo sa Sunday schools. Tapos, yung mga ibang announcements po, nandun sa Facebook page, pwede mag-follow sa LCC, Christ Church. Yan. Kung may mga prayer request po tayo, pwede yung may mga kapit po sa likod. Pwede yung isama sa offering. Pwede yung sabihin sa amin para mag-isama sa mga laki. Meron pa po ba mga ibang announcements mga pastor? So, kung wala na po, ito po si Pastor din. Upang dito sa ating program. Amen. Purihin ang Panginoon. Bago tayo ay magpabukas na dalangin, talagang inuudyugan tayo ng Panginoon Espiritu kung dalangin ang may mga sakit ka ng lang. Kaya tayo nalayo po at sino po ang sa inyo may sakit? Kung na sakit sa bulsa, alam na natin yun. Yung may mga sakit po, maaari pong tumayo dito. Maski sister dito na lang po. Dahil sa ang isang naglilingkod sa Diyos, ang isang kapatiran ay masakit ang kalooban. Kapag oras ng isang kapatid ay mayroong suliranin, may problema, may sakit at karamdaman. Ang tunay kong Kristiyano ay may pagmamalasakit. Kaya tayong lahat bilang mga tunay na mga magkakasama, kung pwersa natin ay hiningi sa Diyos ang kagalingan, kalakasan at alisin ang lahat ng uri ng sakit sa ating mga pisikal na buhay, ganoon din ang ating spiritual na pamumuhay. Tayo po natayuyo po at hilingin natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng ating kahilingan upang sa ganun mga kapatid, alam ng Diyos, nalastas niya kung ano ang ating pong mga kahilingan. At iyan po ay napatunayan na sapagkat marami ng beses sa mga lalangin na nagkaroon ng nagpatutunan na nag-answer prayer siya. Kaya tayong lahat ay yuyuko muna at mga ilang segundo po ay hilingin niyo. Huwag niyong malilimutan na hilingin ang kagalingan ng ating butihing kapatid na sister. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, nagiging
kasalanan. Inuwi po ninyo ang aming mga pagkakamali. Ayon sa iyong salita, tinutupad mo ang mga dalangin ng mga tao may malinis na puso. Inaangkin namin ang kalinisan ng puso namin matapos po ninyong alisin sa aming mga buhay sa oras na ito. Ngayon, inaangkin namin ang kagalingan ng bawat isa. Lalo-lalo na po ang kapatid namin, si Sister Lina. Lord, tulong ko ako ang aming mga puso. Nagkakalan po kami. Naramdaman namin sa aming kalagitnaan ng iyong mga Espiritu. Bulmaloy na Panginoon ang inyong kapangyarihan, ang iyong hiwag at himala sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama. At mabutin po ni Kristiya na palalan po ng Panginoon Kristo upang hindi na siya maaaring alin pa ng anumang masamang Espiritu. Paspasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. At sa pamamagitan na ito yung life, purihin natin ang Panginoon. Let's glorify Him sa kadakilaan na pagmamahal sa atin at lahat ng mga bagay na hiniling natin na ibibigay na sa atin. Amen. Hallelujah. Kailangan po maluwag at masayang ating puso. At dito sa awiting ito na Let's Glorify the Lord, ay tiyak ko po na lalo pang mag-aalam ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Tumawid na po tayo. Yes, hallelujah. Panginoon, ang langit po ang aming